Good day guys, this is James at 15. Magpupulid tayo ngayon guys ng stator coil guys, no? Kasi marami-rami na tayong ikabit dito sa motor natin, ano? So meron na tayong hazard, tapos at the same time yung dual contact core natin, ano? So kailangan na natin mag-upgrade ng charging system guys, no? Papalit tayo ng full wave na regulator. At the same time, i-upgrade rin natin yung stator natin guys, no? So galing sa half wave siya, no, yung stock. So gagawin natin siyang full wave guys, ano? So mag-upgrade tayo doon sa mga coil niya guys, no? So ganun ang gagawin natin ngayon guys. So ito na yung ano guys, no, yung stator ng Honda CB 110, no? So yun yung ground niya guys, yung kulay green. So kinalas ko lang siya doon sa socket para siya yung ground ng pulser guys, no. Tapos yung blue naman na may lining na white, siya yung pulser, ano. Tapos yan, yung green na yan guys, ground yan guys ng stator mismo, ano. So siya yung ground, no. Kaya siya naging half wave dahil dyan, ano. Kasi nakakonect siya doon sa terminal ng ano, stator, ano. So yung puti guys, siya yung charging system. Tapos yung isang itim naman na nasa socket na wire, siya naman yung neutral indicator yun guys, ano. So yan yung ground natin ng pulser guys, no. So magkarugtong siya dito sa pulser. So siya yung ground ng pulser. Kaya di ko na tinanggal yung binalik ko yung connector niya guys, no, kasi ibabalik din natin siya sa socket dahil ground din naman ang karugtong na socket na yun, ano. Konektado yun guys doon sa ano, no, sa CDI natin na ground, ano, yung ground na yan, ano. So hindi na natin siya tinanggal kasi yun na rin ang gagamitin natin ground ng pulser, ano. Ground ng ano guys, no, ito yung ground ng stator natin guys, no. So sayang nabura yata yung video nito, yung pagputol niya guys, no? So pero magkadugtong yan dyan guys, yung coil na yan guys at saka yung ground ng stator, iisa lang sila ng terminal guys, no? So pinutol natin dyan yan, may bilog na yan guys, dyan sila nakakabit yung dalawa guys, no? Yung green na yan guys na wire, yung ground ng stator at saka yung coil guys, yung coil na yun guys, magkarugtong lang yun. Kaso hindi kasi tayo ganun kagaling mag-edit guys, no. Kaya pati yung video na pagputol nun guys, yung pagtanggal, paghiwalay nila sa terminal, nabura yata natin, ano. So ang gagawin lang natin doon guys, dahil tinanggal na nga natin yung ground sa terminal sa body ng stator, no. So ibig sabihin floated na yung ano natin guys, no, yung ground. So wala na siyang ground sa body, ano. Pati yung isang coil guys, siya yung karugtong guys ng kulay puti na wire guys, no. Siya lang yung isa lang sila ng connection or connectivity doon sa ano guys, no, sa kulay puti na wire. So siya yung charging coil guys, no, ng stator, yung coil na tinanggal natin. So ang gagawin natin doon guys, dahil tinanggal natin yung dalawa sa terminal, ano. So pagsamahin natin yung dalawa guys. So ayan guys, no, yung wire na ground guys, so hindi na siya ground ngayon, ano, kasi tinanggal na natin sa ground. Karugtong lang yan doon sa may socket guys, no, yung green na yun, ano. So yun, lalagyan lang siya natin guys ng dudugtungan natin ng wire yung ground, yung green na wire, no? So para maganda yung ikot ng wire natin guys, no, doon sa coil na pagdudugtungan natin sa kanya. So dapat maayos yung ikot ng wire para hindi siya alanganin guys, no. So dapat kasi yung cycle ng coil natin hindi siya mahihila or dapat sakto yung ano niya guys, tulad niyan. So ayan, ididikit na natin yung karugtong ng wire ng ground guys, no. So
So hindi na siya ground ngayon, ano. So magkarugtong na sila. So ibig sabihin, iisa na sila ng connection nung charging coil, guys, no. Nung kulay puti na wire, ano. So kapag kapag tinislight natin yan, guys, so ang mangyayari dyan, yung karugtong yung wire na nasa socket, guys, yung pinutol natin doon, so iisa na lang sila ng connection nung white wire, guys, no, yung charging coil dyan sa kulay green na wire na yan, guys, ano. Kasi dinugtong na nga natin sila, ano. Nung pinutol natin silang dalawa sa terminal, pinagdugtong din natin, ano. So ganun lang, guys, no. Lagyan nyo lang siya ng shrinkable tube para hindi siya magdikit doon sa body ground, sa ground, ano. So pati yung guys, so ganyan, ipihit nyo lang, guys, no, na itabi mo lang ng maayos yung isa rin, guys, no, na meron ding shrinkable tube para maganda yung kaka-wiring natin sa pagka-modify natin sa stator, guys, no, sa stator coil, ano. So ganun lang, guys, no. So tapos lagyan nyo rin siya, guys, ng guys, no, yung panali, guys, na yung plastic tie, ano, para hindi siya maghiwalay doon sa guys, yung dalawa, ano, para hindi siya magalaw, ano. So ayan, guys, no. Ganun lang pag ng stator, guys, no. Simple lang naman siya, guys, no. So pinagdugtong lang natin yung tinanggal natin na ground at saka yung coil, guys, no. So ganun na siya, guys. Ang ibig sabihin yan, guys, kasi nagkarugtong na sila, iisa na lang sila ng connection yung white, no. So ganun ang nila, guys, no, yung connection na naging isa na lang sila ngayon, no. So yan, guys, yung green wire na yan, guys, yung ayan, guys, yung green wire. So dati magkasama yan sila dyan, guys, no, silang dalawa, no. So tinanggal lang din natin, ano, kasi yung green wire ng pulser, yung ground, binalik lang natin doon sa connector niya, guys, no, para siya na rin yung gagawin nating connection doon sa ground, kasi ang karugtong naman sa socket ng ground ng pulser, guys, is ground din, ano. So hindi na natin siya kakalasin. Yung ground lang ng stator, yung minodify natin, guys, no, yung in-upgrade natin, ano. So siya na yung magiging yung ground ng stator, guys, hindi na siya ground ngayon, ano, kundi iisa na sila ng connection no white wire, guys, no, yung charging system ng stator, ano. So ganun ang nila, guys, no. Bali iisa na lang sila ngayon, no? So pwede nating patunayan, guys, na isa na lang sila ng connection, no? So i-try natin siyang test light lang natin siya, guys, no? Yung alligator clip ng test light, lagay natin sa negative line ng battery, no? Tapos yung white wire, guys, ilagay natin sa pin ng test light natin, no? Green wire, guys, tap lang natin sa positive line ng battery, no? Pag umilo yung tester natin, guys, ibig sabihin good yung connection natin, guys, no? So iisa na lang sila ng linya, guys, no? Green wire, ano. So ibig sabihin, guys, fluted na yung natin, ground, ano. So wala na siyang ground sa body, ano. Tapos so ibig sabihin, from half wave naging full wave na yung stator natin, guys, no? So ganun lang, guys, no? So dito sa harness, ano, meron tayong tatlong wire dyan, ano. Yung isa, yung kulay puti, siya yung diretso doon sa natin, guys, no? Sa regulator, no? Yung stock na regulator, siya yung charging coil. Tapos yung isang wire naman, siya yung ground. Tapos yung isang green na mataba, guys, napalitan na yan, guys, no? Siya yung lang yan, guys, yung neutral indicator wire, ano. Tapos so ito na yun, guys, no. So yan yung stock natin na regulator, ano. So kakalasin din natin yan, guys, kasi papalitan natin siya ng full wave na regulator, no. So na tayo ng battery, guys, no. So yung test prod, guys,
yung kulay black, ano, so siya yung common, ilagay natin dyan sa negative line ng battery, ano. Tapos yung kulay red ng teaspoon, ilagay lang natin dun sa positive line ng battery, guys, ano. So tapos ilagay lang natin siya sa DC current, guys, no? 20 volts kasi 12 volts lang naman yung battery natin, no? So 20 volts natin siya ilagay, guys. So ganun siya, guys, no? Umabot lang siya ng 12.8, no? Pwede na rin, ano, sa stock na regulator. So ito na yung ipapalit natin na regulator, guys, no? So 5 wire siya, guys, no? Meron siyang red, pink, white, may dilaw, saka black, ano. So ganun yung pole wave regulator natin, guys, no? So tatanggalin lang natin yung stock na regulator, guys, no? So sa stock wire ng regulator, guys, yung kulay dilaw, guys, doon hindi na natin siya gagamitin, guys, no? So 4 wires lang kasi yung stock natin na regulator, guys, no? So 3 lang ang gamitin natin doon, guys. Yung white wire, yun lang, no? So, white wire, tapos yung negative line yung green, saka yung positive line, yung accessory wire yung pula. So yun lang yung stock wire ng regulator na gagamitin natin. Yung kulay dilaw, guys, hindi na natin, disengage na natin yun, guys, no? Hindi na natin siya gagamitin, ano? So ganun lang, guys, no? So itong 5 wire natin, guys, yun yung ikakabit natin dyan, guys, no? So yung stock na regulator tatanggalin natin, tapos itong 5 wire na to, guys, sa regulator natin ay papalit yung full wave regulator, guys, ano. So una natin ikabit yung green wire, ano. So siya yung ground ng regulator, guys. Ilagay din natin siya sa stock wire ng regulator na ground din, ano, yung green wire, ano. Pagsamahin natin silang dalawa, guys, ano. Yan. Tapos ay take lang natin ng maayos, para safe naman yung wire natin, ano. So sunod, guys, yung pink wire at saka yung white wire, guys, yung siya yung pagsasamahin natin, guys, no? Kasi yung pink wire, guys, at saka parehas sila, guys, no? Parehas silang charging system, ano. Pagsasamahin natin sila, yung pink ng regulator, ng full wave regulator, at saka white wire ng stock regulator, guys, no? So sila yung pagsasamahin natin. So susunod, guys, yung kulay pula, guys, ng full wave regulator natin, at saka yung kulay itim, pagdidikitin natin silang dalawa, guys, no? Tapos siya yung itatap, silang dalawa, guys, i-tap natin doon sa red wire ng stock na wire ng regulator, no? Kasi yung stock na wire ng regulator, guys, accessory wire yan, guys, no? Pag sinusi mo, so nagkakaroon siya ng positive, ano? So konektado din, guys, doon diretso sa CDI natin, guys, no? Yung red wire na yun, no? Doon natin ikakabit naman yung black at saka red wire na pinagsama natin. Doon natin ikakabit sa red wire ng stock na wire ng regulator, guys, ano? So ganun lang ang ano nila, guys, no? So ang natitira na lang sa full wave regulator natin, guys, is yung kulay dilaw na lang, guys, no? So dyan tayo mag-modify, guys, no? Dyan tayo mag-upgrade ng wire, no? So dudugtungan lang natin siya ng wire, yung yellow wire ng full wave regulator, dudugtungan natin siya ng wire diretso dito, guys, sa may harness ng dugtungan nila, harness papuntang stator, guys. So kasi ikakabit natin dyan yung in-upgrade naman natin na wire galing sa stator, guys, no? Yung isang wire doon na nahiwalay, guys, no? So doon natin siya ikakabit. Yan, dudugtong lang natin yan doon, ano? So tandaan nyo lang, guys, no? Pinagsama natin yung red wire
saka black wire ng full wave regulator natin. Tapos tinap natin siya doon sa red wire naman ng stock wire ng regulator, ano? Kasi yung stock wire ng regulator guys, yung red wire na yun, siya yung accessory wire guys, no? Ng motor natin, ano? So siya yung pagka inon mo yung susian, so magkakaroon din siya ng live wire guys, no? Pag hindi mo inon yung susian, wala siyang live wire guys, no? So accessory wire yung red wire, kaya doon natin ikinagsama yung red at saka black ng full wave regulator natin. Kasi yung black wire na yun guys, siya yung mag-neutral guys, no? Para hindi magkaroon ng problema yung mga battery natin guys, na maiwasan na dumubo yung battery natin. Kaya siya yung magkocontrol kumbaga sa ano, siya yung magiging ano sa kanya guys, no? Siya yung magkocontrol ng voltahe na hindi siya tataas, ano? So ganun ang trabaho ng black wire na wire guys, ano? So, ng full wave regulator. So ito na yung stator natin guys, no? Pwede na siyang ikabit. So ibinalik lang natin yung socket ng ano guys, no? Yung socket na ng pulser, yung ground ng pulser. Tinanggal natin, binalik lang natin doon sa socket. Kasi pag tinap natin yun doon sa socket ng papuntang regulator, so buo na yung ground niya guys, no? So basta hindi natin ginalaw yung ground doon guys, no? Yung ground ng pulser, kasi yung karugtong ground pa rin naman yun. Diretso yun guys, papunta yun sa regulator at saka papunta rin ng at the same time doon sa may CDI guys, no? Karugtong lang naman yung mga ground na yun guys. So ganun lang ang ano nila guys, no, sa ground. So ayun na guys, no, handa na yung ano natin, yung stator natin na ikabit. So pwede na natin siyang i-dry run or ikabit natin doon sa ano, sa stator natin kasi yung ating crankcase ay ibabalik na natin, ano, sa makina. So ganun lang guys, no. So ito na yung ano niya guys, no, yung harness niya. Tinap na natin yung apat, ano. So meron lang 3 wire dyan, yung charging coil, yung ground, at saka yung neutral light indicator wire guys, no. 3 lang ang nandyan sa socket na yan guys, no. Kasi yung pang-apat guys sa baba, yung sa may bandang dito bagaling sa may stator guys, hindi na siya ground guys, no. Siya na yung in-upgrade natin guys, no. Konektado niya siya sa guys, no, sa charging system ng ating regulator at saka stator guys, no. So yan guys, yan yung ground wire guys, no. So pinakita ko lang yung na siya nga yung ground wire na connected doon sa ground wire ng pulser guys, no. So siya yung binalik lang natin doon sa harness yung ground guys, no. So para lang mapatunayan natin na ground wire nga yung karugtong niya guys, kaya tinislight natin, no? So ganun lang guys, no. Pag itislight mo siya guys, ilagay mo lang yung alligator clip doon sa positive line ng battery. Stop mo lang doon sa wire, sa ground wire. So pag umilaw yung tislight, siya na yung ground wire guys, no? So ganun lang siya guys, no. So ito na yung wire guys na galing sa regulator guys, no. Yung tinap natin sa kulay dilaw na wire ng full wave regulator natin guys, no. So ganyan guys, no. So yung wire na yun guys, itatap lang natin doon sa isang green na wire guys, no. Yung minodify natin, ano, or yung doon na sa isang wire na natira dyan guys, siya yun guys, no. Doon mo siya itatap yung galing na wire doon, yung galing sa full wave regulator natin na wire guys, no, yung yellow wire. So tatap lang natin siya dyan. So siya na yung panibagong linya ng yellow wire guys, no. So
iisa na sila ng connection ng charging coil guys, no? At saka yung puti, yung charging coil, at saka yung nagiging dilaw. So yan naman yung tinap natin guys, no? So yan, no? Yung wire na yan guys, yan na yung nagiging dilaw ng regulator natin, ano? Galing sa stator na may notified natin, ano? So bali kasi nga yung stator natin hindi na siya half wave, ano? So ibig sabihin guys, hindi na nakadikit yung ground doon sa body ng stator, ano? So floated na siya, ano? So ngayon ano na siya, full wave na. Iisa na lang yung daloy ng kuryente nila guys. So yun ang full wave guys, no? Yung pagkakaintindi ko. So, hindi siguro malalim pero yun ang naintindihan ko sa full wave, no? So it's time guys, no? Pwede natin i-testing yung battery natin kung yung charging system natin kung okay ba, no? So on lang natin yung ignition switch guys, no? Tapos yan, ano lang natin yung test light, ano natin, no? Multi-tester guys, no? Lagay lang natin sa 20 volts DC, ano? So yan guys, no? Nagre-range siya guys ng 14.5, ano? Hindi pa siya gumagamit ng ano nun guys, no? Hazard, ano? Or ano, hazard at saka binili ko siya guys, narinig mo siya 14.5 to 14.7. So good yung ginawa natin full lead guys, no? So try naman natin gamitin siya guys ng hazard at saka headlight. So tingnan natin kung bababa yung reading ng voltahe natin ng battery guys, no? So yun guys, no? Bumababa siya ng 4.2 guys, no? 4.2 to 4.4 gano'n. So gamit siya guys na nagka-hazard tayo at saka nag-headlight, no? So ayun, so nagka-hazard tapos naka-headlight yan. So nagre-range yung multimeter natin guys, no? Sa voltage ng ano natin, voltahe ng battery natin guys, yung charging natin is 14.1 to 14.4, 14.2, 14.4, no? Pero pag pinatay natin yung battery at saka yung ilaw at saka yung headlight natin at